Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Xiang Ame from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. September 14 to September 20, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay na at Emmy. Maraming salamat din sa nakakita na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Capricorn. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyayari pala. Use your intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag ipilit. Tingnan natin ang iyong energy this week, Capricorn. Ano energy ni Capricorn this week? Capricorn energy. Vision. Thank you. Ang dami naman. Ang dami naman. May travel ba kayo? Bakit? Wala. Nasaan? Okay. Bakit? Thank you. Okay. Energy mo this week, medyo may mga situation na magulo yung isip mo. May mga inaasam ka na mangyari sa buhay mo pero hindi siya mangyari-yari. No? Sa nakita ko, nagkakaroon ka ng doubt. No, may mga doubt when it comes to your mga wish come true, fulfillment, mga gustong makamit, maaring pera, sa trabaho, ganyan. Yan. May mga situation na gano'n na nagiging patient ka, na mga mahalaga sa'yo, na mga situation na wish come true mo yan. Yan. May mga doubt, negativity, may mga nagkakaroon ka ng mga few option na dapat siguro aksyonan. May mga sitwasyon na nagkakaroon distraction sa'yo. Maaring kung sa trabaho, yan, nagkakaroon distraction, sa karelasyon, sa mahalaga sa buhay, or nagkakaroon ka ng lack of action sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan ang nakita ko dito. Kumbaga, andito rin yung situation na nagiging kalmado ka lang pero kung tutuusin, gusto mo ng pagbabago. No? Gusto mo makamit yung mga gusto mo makamit pero sa ngayon, hindi ka nawala ng action. May mga missed opportunity rin ako nakikita sa iyo. Maaring siguro this is not the right time, ganyan. Maaring may mga sitwasyon na hinihintay mo pa yung tamang panahon, maaring pinaprogress pa ito, or ini-evaluate mo, or ina-analyze mo yung mga situation, no? How mo ma-achieve o ma-fulfill yung mga pangarap mo sa buhay. Yan, yung nakita ko sa iyo. Ganun. May mga sitwasyon kasi nakita ko na parang nagtitimpi ka at nagtitiis ka. Ang nakikita ko dito. Nawawala ng action and movement dito, no? Also, negativity, no? This week is negativity also. Ang nakita ko dito, no? May mga distraction, may mga sudden change. Ako nakita trabaho, sa mga gustong ma-fulfill sa buhay, ganyan. Unproductive yung mga pangyayari or mga sitwasyon sa iyo. May mga sitwasyon na hindi mo magawa-gawa. Anong paparating kay Capricorn? Anak, sandali lang, nak. Diyos me, yung marimar ka naman. Parating kay Capricorn. Six to 6, ang galing. Bakit? Okay, paparating sa'yo, focus ka sa goals mo sa ngayon, no? You keep moving para ma-reach yung mga goals mo sa buhay, para ma-achieve mo ito sa nakita ko. Pero,
kumbaga, paparating sa'yo is, ang sinasabi dito kasi, yes, nandun yung strength, nandun yung confident to achieve yung mga goals mo, pero ang nakita ko sa'yo, nagiging tahimik ka, nagiging slow itong mga situation mo, kasi mas may mga inuuna kang bagay o may mga inuuna kang priorities or task na bago mo kamten talaga totally yung mga goal mo o yung mga gustong achieve sa buhay mo. Kumbaga, may mga dapat pang unahin. Yan, paparating sa'yo is more on priorities sa ibang bagay than doon sa gusto mong goal sa buhay mo. Kumbaga, yung mga gusto mong goal, pinagpapasangtabi mo muna. No, sa nakita ko dito. Yung mga gusto mong ma-achieve, pinapagsatabi mo muna. And then, nakikita ko rin dito is more on balancing din ang nakikita ko sa bagay-bagay. No, sa nakita ko dito. Pera, relationship, ganyan. Ang nakita ko dito, nagiging malihim yung iba sa inyo, no? Nagiging malihim. Yan, masyadong tahimik ang nakita ko. Kumbaga, may mga sitwasyon ka na tahimik ka pero ini-evaluate mo siya. Ganyan. May mga choices ako nakikita sa'yo, no? Nakikita ko dito. May mga situation na pinaprogress ako nakikita dito, no? Na binibigay mo yung effort mo rin. And then yung work, you're working hard to get what na mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Na you want to make sure, slowly but surely, ang nakikita ko sa'yo. You make sure mong maigi yung mga bagay-bagay sa nakita ko dito. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Ingat din sa sa pera, no? Sa nakita ko dito. Kasi baka more on paglabas, lalo na with comes sa pera, no? Ingat lang din. You need to control din yung sarili mo. Evaluate mo kung kailangan bang gumastos ng malaki or kung kailangan bang kumbaga kung kailangan pagkagastusan o kailangan na kasi nakita ko matulungin ka. Kung ikaw is yung isa dito na matulungin sa nakita ko dito dahil sa may sinusuportahan ka, siguro you need to balance din yung situation mo when it comes to your money, no? Sa nakita ko, wag lang labas ng labas. I-evaluate mo kung kailangan or hindi kailangan. Ganun. Pero nasa sa'yo naman yung decisions in life. Wala sa akin. Ano dapat iwasan ni Capricorn? May mga sitwasyon na ini-evaluate ka talaga. Either relationship or pera, ganyan. Ang dali lang, anak. Ang dali na anak ko. Tulugan na kasi. Bakit? Okay. Ang mga dapat mo daw iwasan, yung pagbibigay ng walang effort para mabago yung mga dapat baguhin sa buhay mo. Iwasan mo rin daw yung situation na walang, yung parang you're waiting, parang nagiging kalma ka lang, pero maaring wala kang ginagawa o kulang ka sa effort, ganyan. Iwasan mo daw yun sa nakita ko dito. Tsaka, more on focus to yourself and sinasabi rin dito na kailangan daw na ng tibay ng loob na mag-movement or mag-forward sa pagbabago in your life, no? Kumbaga, ano tawag dito? Renewal. It's time to renew. Ang nakita ko ito. Iwasan mo yun nga, maging hangman, walang ginagawa, kailangan mo magkaroon ng strategy, perspective, syempre pananaw sa kinabukasan na kinakailangan. And kung talagang mag-focus ka doon, mag-give effort ka sa pagbabago ng buhay mo. Tsaka magsalita ka rin, no? And trust yourself
maging totoo sa sarili. Tsaka, ano ba to? You need to see the fact. Syempre, maging matalino, very smart person. Give effort, look to the future, and pahalagahan yung yung sarili, and then yung mga tao na sinusuportahan mo at mga tao na mahalaga sa iyo. Yun. Iwasan mong maging hangman talaga. Kumbaga, handin dito yung you need to accept. May mga dapat kang i-accept na mga bagay-bagay sa buhay mo, no? Sa mga ibang aspeto ng buhay. May mga dapat kang i-accept at may mga dapat ka ring i-release sa sarili mo na mga hindi naman nakakapagpa-good sa'yo or hindi nakakatulong sa'yo to renew yourself. Then, ikat ang mga dapat ikat, alisin ang mga dapat alisin. Kita. And when it comes to love is all around, okay? Capricorn in love, please show me. Makakaramdam ka raw ng pagod. May mga sitwasyon na napapagod ka. Pagiging totoo at you need to speak, ha? Ang nakikita ko rin dito, ha? Bakit po? Okay. Thank you. When it comes to love, nandito yung situation na mahalaga sa'yo yung relationship, syempre. May mga sitwasyon na dapat mong i-fix, no? Dito sa sitwasyon na to. May mga sitwasyon na nililing lang mo yung sarili mo. May mga sitwasyon na ma-manipulate ka ng itong sitwasyon na to, no? Kumbaga nandito ka sa sitwasyon na maybe you have a guilt, nagkakaroon ka ng self-doubt, lack of trust, then maaaring sa karelasyon mo or sa sarili mo, may mga doubt, may mga situation na na-hate mo, no, sa nakita ko dito, na kailangan daw i-fix. May mga sitwasyon din ako nakikita na maaaring nagkaroon ng conflict or may mga sitwasyon na lack of direction sa iba, tsaka may sitwasyon na hindi mo makontrol eh. Nakita ko rin yung stagnant and struggle mo. May sama ng loob ako nakikita dito, no? May sama ng loob sa taong mahalaga sa iyo. Yun na nakita ko dito. Gusto mo siyang i-fix pero wala na yung trust eh, no? Wala na eh. May doubt eh. May self-doubt actually sa iba rin. Nagkakaroon ng limitation dito sa situation na to. May tao dito na may hidden potential. May tao dito na may paniling lang eh. Ako nakikita eh. I don't know kung ikaw nililing lang mo yung sarili mo o may tao dito na kahit gusto mong i-fix tong situation na to pero baka maling lang ka o may ginawa siyang pangliling lang sa'yo. Kaya ang nakita ko sa'yo dito is more on pag-aalala, super stress, anxiety, depression, as in napopokus ka sa nakaraan, no? Dito, may mga sitwasyon na hindi ka makamove, no? Sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo sa trabaho, sa karelasyon, ganyan. Sa asawa, ganyan, nakikita ko dito. Or sa anak, sa iba, no? Sa mga sinusuportahan sa buhay, syempre. Yun nakikita ko. May mga pagdududa ako nakikita na dito. Parang may tao dito na ayaw nang ma-fix yung situation. Yun na nakita ko. Parang may pagkakat na or parang if ever na gustong i-fix, parang sige, i-fix natin to, magsalita ka sa akin ng totoo. Mga ganun. May taong ganun ako nakikita. Ano pong advice nyo kay Capricorn? Parang I need the truth. Ganyan. The king, I'm the king. Okay, bakit? Dali lang anak, ito na. King.
Ang advice sa'yo, sabi dito, pahalagahan mo yung mga tao na meron ka sa ngayon. Be stable. And then, alisin mo yung, pagiging totoo, tsaka alisin mo yung mask mo na itinatago sa harap niyan. Kumbaga, when it comes din sa sarili, ilabas mo yung nararamdaman mo, ganyan, ilabas mo, huwag kang masyadong, nagiging slow kasi, ang nakikita ko dito, parang nahandin yung, I don't know, there's a person here kasi na nagiging dishonest. Be true to yourself, be true sa mga tao na mahalaga sa'yo, and then, alisin mo yung maskara mo, no? Kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Yan ang nakikita ko. And then, yun nga, mas more mo pang i-develop yung sarili mo para magkaroon ka ng stable, no, na situation sa buhay mo sa ngayon. And then, be grounded, more give effort. Kailangan dito ng progress, sa nakita ko dito. And focus. Focus and need ng hard work dito no, sa nakikita ko. Kailangan i-hard work or i-give ng effort talaga itong nakikita ko. Maging totoo ka lang sa sarili mo, Capricorn. Tsaka, huwag kang maguluhan. Sa ngayon, naguguluhan ka kasi. Magulo yung isip mo, hindi mo alam yung gagawin mo, naging mabagal ang lahat ng situation, dinadamdam mo yung mga situation na meron ka, no? Sa nakita ko ngayon dito. Huwag ka daw mag-focus. Kumbaga, ilabas mo yung tunay na ikaw. Yung mga dapat mong gustong sabihin, yung nararamdaman mo, ilabas mo. Yan, ang nakikita ko dito. Maging matapang ka, magsalita ka, tibay ng loob, syempre, strength. Tibay ng loob. Kumbaga, don't focus sa pain or don't be trapped sa mga situation na hindi ka makalabas. Huwag kang ma-frustrate. And then, you are not a victim, syempre. No? And, pag mong isipin na wala ng pag-asa ang mga bagay-bagay, huwag ka lang maghintay ng sign, kumbaga. And kasi nakita ko dito, you're feeling stuck, ang daming questioning na tumatakbo sa isip mo, may mga dissatisfaction, o nino pang action sa nakita ko dito, nagiging mabagal ang lahat. Magsalita ka, wag mong dibdibin lahat. And, kumbaga, wag mong itago yung totoong ikaw. If you need to speak, mag-speak ka. Kailangan mo magsalita ka. Sa ngayon, hindi ko nakita yung stable situation mo sa ngayon. Kailangan mo maging matapang sa hamon ng buhay. At kailangan mo rin magpakatotoo sa sarili mo. Okay? You need a rules in life. May tao dito na unfaithful. May tao dito unfaithful. May tao dito na sarili lang iniisip niya, disloyal actually. Walang pakialam, matigas ang ulo. Yun ang nakikita ko. Parang ang tagal mo na rin dito sa situation na to nung sa nakita ko to. Arigatou namaste, God bless.